sa bayang muda Israel, at kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos itinubli ni Jesus. Hahanapin natin ang bagong Jerusalem, may palatandaan ang malayong silangan, mga pulo ng dagat, itong bansang sa lupang hinirang, ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya, doon wala ng gutom at wala na ng pagluluha. Sa lupang hinirang, ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya, doon wala ng gutom at wala na ngang pagluluha. Doon wala ng gutom at wala na ngang pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanlibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programang The Kingdom of God sa programang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consummatum Est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang magkasala si Adam.
Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala nung unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong sa katwiran ng Diyos. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng kaharian ng Diyos. So una po sa lahat, ako po ay nagbibigay pugay sa ating mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Ondok Riambonanza. At ganun din sa mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom. At ganun din sa kanyang may bahay, si Reyna Rose Padillo Ligutom. Maayong gabi, Hari at Reyna. At gayon din sa mga provincial leader, municipal, barangay, down to purok. At ganun din sa ating mahal na prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya pong president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din kay Haring Adolfo Riambonanza, na siya pong president ng Deuterium Project of the Philippines. So magandang gabi pong muli sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga nanonood ng aming programa na Consumatum Es. Nandito na naman po kami upang ipahayag sa inyo ang programa ng Diyos ang tungkol sa kanyang kaharian. Na yan po ang ipinapahanap sa atin ayon sa banal na kasulatan sa Matthew 6:33. So, ang tanong mga kapatid, bakit pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian? So, nung nangaral po ang ating Panginoong Hesukristo doon sa Israel, mga kapatid, ang tanong, pinaniwalaan ba ng mga tao ang ating Panginoon noon? So, hindi po siya pinaniwalaan ng mga tao. Kaya po yung Diyos ay nagalit at sinabi niya sa banal na kasulatan na ayon doon sa Matthew 21:43 na alisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. So, saan po kaya yung bansa na mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian? Wala po siyang binigay na address, pero meron po siyang ibinigay na direksyon. Kung atin pong babasahin sa banal na kasulatan sa Isaiah 24:15, nakasulat po doon na luwalhatiin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. So, meron po tayong direksyon kung saan siya luwalhatiin, mga kapatid.
Kaya, kung ating titignan sa world map, kung nasaan ang malayong silangan, mga pulo ng dagat, ay makikita po natin dyan yung 4 na bansa na nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Unang-una po dyan, Japan, Indonesia, Malaysia, at Pilipinas. So, kung ating alamin, ninualhati po ba ng Japan, Indonesia at Malaysia ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na si Jesus Christ? So, hindi po, mga kapatid. Pero sa Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo, kilalang kilala po ang ating Panginoong Hesukristo na tunay na siyang niluwalhati dito sa bansang Pilipinas. Kaya mapapalad po tayong mga Pilipino dahil nandito na yung kaharian ng Diyos sa ating bansa. Kaya ngayon ay papatunayan namin sa inyo ayon sa banal na kasulatan na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So ang una pong magbibigay ng kaalaman at magpapatunay na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos, ang ating kapatid, si Reyna Gloria de Leon. Pangawa ako eh. Siya ang anin. Pwede. So, isang magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Bago po ang lahat, ako ay babati sa ating mga supremo dito sa kaharian ng Diyos na walang iba kung hindi ang ating mahal at dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Bonanza, at sa ating mga five spiritual mothers na nandiyan po sa Dapitan Shrine City. At ganun din po sa ating mahal na Haring Adolfo B. Riam Bonanza at sa ating mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza na siyang president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa ating mahal na Haring Adolfo B. Riam Bonanza na siyang president ng The Dicterium Project of the Philippines. At ganoon din po sa ating mga apostolis, 12 apostolis na kasama ng aming regional director Haring Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo. Magandang gabi po, Hari Reyna. At ganoon din po sa mga propeta, sa mga propeta na pinangungunahan ng ating mga apostolis. At ganun din po sa ating mga municipal leaders at barangay leaders down to Purok leaders. Magandang gabi po, at
Binabati ko rin po ang isang reyna na si Reyna Shirley Del Rosario na nandiyan po sa ibang bansa. At ang isa nating prinsesa, Prinsesa Claribel Salis na nandyan po sa bansang Kuwait. At sa lahat po ng mga prinsipe at prinsesa, magandang gabi po sa inyo na nandyan po sa ibang bansa. At sa ating mga reyna na nandiyan sa Dubinan ba yun? Dubinan. Si Reyna Luz Biminda Del Rosario at higit sa lahat kasama ang ating Haring Robel Baltasar dyan po sa Mandela, sa ating Haring Gerson Del Rosario dyan din po sa Mandela, at sa ating sa atin din hari na nandiyan po sa si Haring Malanlit, si Haring Roger Pagumpada. So, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po, mga kapatid, tayo ay nandito na naman upang magbigay ng aral sa ating mga kapatid. At mga atin pong mula pa nung una sa ating kasaysayan na nagmula pa noong panahon ng ating mga ninuno, ang mga hari na si Haring Saul. Una po si Haring Saul na namuno dito sa daigdig. Pangalawa, si Haring David. Pangatlo si Haring Solomon. Sila po ang unang mga naghari dito sa bansa sa Jerusalem. Ngunit natapos po sila sa kanilang panunungkulan, sa kanilang paghahari. Kaya ang sumunod na naghari sa ating bansa, sa atin, na pinili ng Panginoon, hindi na po sa isang kaharian lang, kung hindi buong bansa na po ang sinabi ng ating Panginoon na ang una na maghahari ay si King Nabucodonosor na naghari ng 40 years. At ang sumunod po ay si Haring Cyrus the Great ng Medo-Persia. Kaya siya po ay naghari din ng 40 years. Ngunit natapos din po ang paghahari ng ating mahal na. Kaya ang sumunod po ay ang sumunod pong naghari ay mula sa bansang Greece, si Haring Alexander the Great.
Ngunit natapos din po ang kanyang paghahari, mga kapatid. Nasa 40 years din po. 40 years po silang naghari na mga hari. Kaya ang sumunod ay ang Roma. Ang sumunod na naghari ang mga Roma. Na ang mga Cesar, sila po ang pang-apat na kaharian na naghari dito sa ating buong daigdig na, mga kapatid. Kaya natapos po yun. Kaya ang sumunod po na talagang siya po ang ang ating Panginoong Jesus Kristo. Yun po ang unang naghari dito sa atin. Siya ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Ngunit hindi po siya tinanggap ng mga tao bagkus siya ay pinarusahan. Pinako sa krus. Kaya nagalit ang ating Panginoon at kanyang sinabi na aalis na ko sa inyo at hindi nyo na ako makikita, mga kapatid. Kaya saan po natin kaya siya hahanapin? Dahil sinabi niyang siya ay aalis na, mga kapatid. Ngunit mabait ang ating Panginoon. At may isang apostolis na siyang nagsabi kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ang sabi ng ating isang apostolis, hanapin ninyo ako. Kung saan natin hahanapin. Kaya, mga kapatid, saan kaya natin hahanapin ngayon? Pero ang sabi niya, makikita ninyo ako doon sa malayong silangan sa mga pulo-pulo ng dagat. Yun po ang kanyang sinabi. Pero mga kapatid, 4 po ang mga nasa pulo-pulo ng dagat ng mga bansa. Ang una po ay Indonesia. Ang pangalawa ay Malaysia. Ang pangatlo ay ang una po ay Japan. Sorry po, nagkamali. Ang pangalawa po ay Indonesia. Ang pangatlo po ay Japan. Ang Malaysia. Ang pang-apat po ay Pilipinas. Saan po kaya natin na makikita ang ating Panginoon? Sa 4 na bansa na yun. Ang bansang Japan, niluwalhati po ba ang ating Panginoon? Sa bansang Japan, ang Panginoong nating Diyos. Hindi po, mga kapatid, sapagkat sila ay mga Hinduism. Ang pangalawa ay Indonesia.
Niluwalhati po ba ang ating Panginoon sa bansang Indonesia? Hindi po. Sapagkat sila ay may sariling Diyos. Ito ay tinatawag nilang Indonesia. Ang pangatlo ay Malaysia. Sa bansang Malaysia po ba niluwalhati ang ating Panginoong Hesus? Hindi rin po, mga kapatid, sapagkat sila ay tawisim. Bansang Pilipinas, niluwalhati po ba ang ating Panginoong Hesukristo? Tunay po, mga kapatid. Sapagkat mula sa apari hanggang hulo, puro Diyos-Diyusan mula sa apari hanggang hulo. Kaya niluwalhati ang ating Panginoong Hesus mula sa apari hanggang hulo, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, tayo ay nandito na sa bansang Pilipinas na patutunayan namin sa inyo na talagang nandito ang kaharian ng Diyos. Dito lang sa bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng pangwalong patotoo na pangwalong patotoo, 10 sungay, 10 hari na maghahari sa loob ng isang oras. Pakibasa na rin. Revelation. Pangwalong patotoo, Revelation 17:12. So, ganito po ang mababasa sa Revelation 17:12. Ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat nagsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na sa 1 oras na kasama ng hayop. Yun po ang nabasa, mga kapatid, 10 hari na hindi tumanggap ng kapamahalaan, ngunit maghahari sa loob ng 1 oras na kasama ang isang hayop. Ito po ay ang 10 Hari, Reyna. Hari. Hari. 10 hari. Kaya na, 10 hari. 10 sungay at 10 hari kasi 10 hari lang. 10 hari na lang. 10 hari. Asan yung ating 10 hari? 10 hari na maghahari 1 oras. sa loob ng 1 oras na susulat ko pa rin. 10 hari na maghahari Isang oras na lang. Wala hindi mahaba. 1 oras. Ganun na lang. Oras. awan naman. 1 oras lang para maintindihan. Oras. Yun. Ano basa? Na maghahari. 10 hari na maghahari sa loob ng 1 oras. Ngunit gaano po kahaba ang 1 oras? Ang 1 oras ay may
sa atin, ang isang oras ay 60 minutes lang. Kung ating iisipin, 60 minutes lang ang isang oras na pag-upo ng 10 hari. At ating i-divide sa 10. Gano'n po katagal maghahari? Ang 10 hari ay 60 minutes lang sa oras natin dito. Kaya 60 minutes lang bawat isa. Gano'n po? Yun. Napakadali, mga kapatid. Maghugas ka lang ng paa, tapos na ang 6 minutes. Ngunit hindi po ganon, mga kapatid. Ito po pala ay ang isang oras ng Diyos ay 1,000 taon. Basa. At ang pakibasa, hari. So ganito po ang mababasa sa 2 Pedro 3:8. Datap huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ang isang buwan ba? Ang isang buwan ay ang isang taon ng tao ay 365 days. Mga kapatid. At ang 1 year yan, guys. Year. 365 days. year, Isang taon niya. ang isang taon ng tao ay 365 days. At ang isang araw ng tao ay 24. Ang isang araw ng tao ay 20. Oh. 24 hours lang, mga kapatid. Kaya, kunin po natin ng 1,000 taon at ang 365 at ating times, mga kapatid. Zero times 5. 0 times 6 is 6. 0 times 3 is 365 years, mga kapatid. Kaya, ang 1,000 taon natin ay bawat 1,000 ay may leap year na 250 leap year. Kaya, idagdag po natin ang 250
250 leap year sa 365 years. 365, 200, 365, 250. At times po natin sa 24 days. 24 days ay 365 days times 24 is 1. 1 times 4 is 4. 1 times 2 is 2. 6 minus 4 is 2. 3 minus 1 ay 3 minus 2 is 1. Bring down 5. 125 days divided by 24 times 5. Balik. Saan ang ano? 5 times 4 20. 5 times 2, 10, 12. 5. 0. 5 na lang mga kapatid. Kaya, kunin po natin ang 2 at idagdag natin sa 5 mga kapatid sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nalis sa bansang Jerusalem at binigay sa isang bansang nagkakadunga mga kapatid. Kaya 52 divided by 24 equals 2. Equals 2. Times 4, 8. 2 times 2, 4. 8 minus 2 cannot be mga kapatid. Kumiram tayo ng isa sa 5. 12 minus 8, 4. 4. Wala na mga kapatid. Hiramin natin ang 5. Ibaba natin ang 5 mga kapatid. 45 divided by 24. 45 divided by 24 is 1. 1 time is 4. 1 times 2 is 2. 5 minus 4 is 1. 4 minus 2 is 2. Bring down 0. 210 divided 210 divided by 24 is 8.
8 times 4, 1632. 32 mga kapatid. 8 times 2, 16. 19 mga kapatid. 10 minus 2, 8. 10 minus 9. Tiramin natin ang 1 dito sa 2 at ito ang ilagay natin. 10 minus 9, 1. 18 mga kapatid ang ating nakuhang number mga kapatid. 18. At ang ang 18 ay i-round natin dito sa 8. Inidagdag natin dito sa 8. Ito ay magiging 9 mga kapatid. Yan po ang 15,219 mga kapatid. Kaya i-divide po natin ang 15,219 mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ay Sa camera. sorry. Ngayon mga kapatid, i-divide natin uli ang 15,219 sa 15,219 divide natin sa 365 days mga kapatid. 15,200 divided by 365 is 4 mga kapatid. 4 times 5, 20. 32. 4 times 6, 12, 24, 26 mga kapatid. 4 times 3, 4 times 3 is 30, 3, 4, 8, 12, 14, plus 2, 14. Is 1. 12 minus 6, 6. Wala na po yun mga kapatid. Bumaba natin ang 9. Hindi na po natin 619 divided by 365 is 1 mga kapatid. 1 divided by 1 times 5 is 5. 1 times 6, 6. 1 times 3, 3.
9 minus 5 is 4. 11 minus 6, 5. 5 minus 3 is 2. Yan po ang natira mga kapatid. Hindi na natin siya pwedeng i-divide sa 360 dahil mababa na mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga mga kapatid. Kaya alalahanin po natin mga kapatid na ang ating buwan ay may nagtatapos sa 29, 30 at 31. Tiramin po natin ang 30 mga kapatid. $254 divided by 30 equals 8 mga kapatid. 8 times 0, 0. 8 times 3, 8, 16, 20. Ayan, mga kapatid ko. 24. 24. Ito na lang ang natira mga kapatid. 4. 5 minus 4 is 1. Napalitaw na po natin ang 41 years. Ang 41 years, 8 months, and 14 days. Yan po mga kapatid ang yan po mga kapatid ang isang oras ng Diyos na 41 years, 8 months, and 14 days mga kapatid. Kaya dumako naman po tayo sa checking mga kapatid. Sapagkat dumako naman po tayo sa checking mga kapatid sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Jerusalem at binigay sa isang bansang nagkakabunga mga kapatid. Dumako po tayo sa checking. Ng panahon po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos na December 12, 1. At kunin po natin ang panahon ng ating Manuel Quezon na 19. Dumako po tayo muna. Sorry po, nagkamali. Panahon po ng ating Ferdinand Marcos na 1970. 73. December 31. At ang panahon ng ating Pangulong Manuel Quezon na 1935. November 15, mga kapatid. At i-plus po natin ang mga kapatid. 11 minus 5, 6. 2 minus 1, 16.
2 minus 1, 1. 1 minus 1, 0. 13 minus 5, 8. Tama? Nari. 6 minus 3, 3. 1938. Kunin po natin ang panahon ng ating Emilio Aguinaldo. Ay. Na pananungkulan ng ating Emilio Aguinaldo na 2 years, 9 months, and 19 days. I-plus po natin ang kanyang panunungkulan, mga kapatid. 6 minus 6 plus 9, 15, mga kapatid. Then 1, 35. 1 plus 9 is 10, mga kapatid. 8 plus 2, 40, mga kapatid. Ito po ang panunungkulan ng siyam na presidente. 19, 10. Kunin po natin ang isang buwan na nagtatapos sa 31. At kunin po natin ang isang buwan, idagdag natin sa buwan. $35 minus 31. 0 na po ito, mga kapatid. Plus 1. 11, mga kapatid. Bring down 40. Bring down 19. Na, ito po ang nakuha natin, mga kapatid. 1940, November 4. Kulang pa, mga kapatid. Kunin po natin ngayon. Kunin po naman natin ngayon ang panahon ng referendum, mga kapatid, at idagdag natin dagdag po natin ang panahon ng referendum, mga kapatid. For 0 plus 1, 1. Ito po ay naging 20. 1 times 9 is 0. Sumobra po tayo sa buwan, mga kapatid, sapagkat ito ay naging 20. Kaya, kunin po natin ang isang taon na may bilang na 12. At piramin natin, at itong isang taon idagdag natin sa 40 years, mga kapatid. Bring down 14. 20 minus 12, mga kapatid, is 12 is 8. 40 plus 1,
41, mga kapatid. Yan po ang ating nakuha, mga kapatid. Nakuha na natin ang tunay na isang oras ng Diyos na 1941, 51 years. na 41 years, 8 months, and 14 days. Mga kapatid, nakuha na po natin ang 41, ang isang oras ng Diyos na 41 years, 8 months, and 14 days, mga kapatid. Yan po ang aking naibahagi, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. At ako ay bumabati sa ating mga kapatid na ngayon ay nakikinig na nasa Mandela. At sa ating mahal na prinsipe na nasa Dapitan Shrine City, mahal na Prinsipe Rocky by Riam Bonanza, at sa ating mahal na Hari Adolfo Riam Bonanza, at sa mga nanay po, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga kasama ko dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Maraming salamat po at magandang gabi po. Binabalik ko na po ang lamesa. Ang magsasalita po ngayon ay si Reyna Marites Saldivar. Thank you very much, Rena. So, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ang lahat, ay nais ko po magbigay pugay sa aming dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonanza, at ang 5 Spiritual Mothers, 12 tribes na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom, at ang kanyang may bahay, Rena Rose Palor Ligutom. At ang 70 prophets, mga municipal leaders, barangay leaders, down to purok leaders. At ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza, at ang kanyang kapatid na siya naming presidente ng The Deuterium Project of the Philippines, walang iba, Haring Adolfo Riam Bonanza. At ang aming mga kasamahan dyan sa Mandela, Haring Robel Baltasar, Haring Gerson del Rosario, Rena Merly Baltasar, at ang aming kasamahan sa ibang bansa, Prinsesa Claribel Baltasar at Rena Shirley del Rosario. At ang mga kasamahan din namin dyan sa Malanet, walang iba, Haring Roger Pagumpana at si Prince J.B. Sales. So, ang ating tema pa rin sa gabing ito ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. So, inalis sa bansang Israel ang kaharian sapagkat ang mga tao sa bansang Israel ay hindi naniwala sa ating Panginoon Heso Kristo. Dahil ang ating Panginoon Heso Kristo ay nangaral sa bansang Israel. Ngunit siya po ay hindi pinaniwalaan ng mga tao doon. At dahil hindi siya pinaniwalaan, siya ay linitis, pinatay, at ayan nga, pinako sa cross. So,
ayon sa ating banal na kasulatan ay siya ay nagalit at iniwan niya ang bansang Israel ayon sa Lucas 34 to 35. Ganito ang mababasa sa Lucas 13:34 hanggang 35. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kaniya. Makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak, nang gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw, sa ilalim ng kaniyang pakpak, at ayaw kayo. 35. Narito sa inyo iniwang walang anuman ng inyong bahay, at sinabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. So, ayan po. Ibig sabihin, ang ating Panginoon Heso Kristo ay umalis na sa bansang Israel. So, saan kaya pupunta kung ating tatanungin ang ating Panginoon? Sa Isaias, nagbigay siya ng direction kung saan natin siya luluwalhatiin. Nagbigay siya ng direksyon ayon sa Isaias 24:15. So, ganito ang mababasa sa Isaias 24:15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Yan po, nagbigay siya ng direction kung saan natin siya mahahanapan. So, ang sabi ay ibibigay ang kaharian sa isang bansa. So, ayon po sa aming dakilang guro na ang aming mahal na haring Philemon Onlocrean Bonanza ay at ayon dun sa turo ng aming guro, dito sa bansang Pilipinas ang tinutukoy na pinagbigyan ng kaharian ng ating Panginoon. At siya kung papatunayan na dito nga sa bansang Pilipinas ang pinagbigyan ng kaharian ng Diyos ayon sa mababasa sa Revelation 13:1. Ganito ang mababasa sa Revelation 13:1. At siya'y tumayo sa buhangina ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. So, yan po ang nabasa sa Revelation 13:1. So, kung ating pong iisipin, 7 ulo at 10 sungay na umahon sa dagat. Kung sa literal na salita, 7 ulo, 10 sungay, ito po ay nakakatakot. Maaring isipin natin, ito ay halimaw. Pero, ito po ay ginamit ng ating Panginoon na parables upang mahanapan natin ang kaharian kung saan niya itinago. So, ito palang mga ayon sa Proverbs 8:15,
Ito ang mababasa sa Proverbs chapter 8 verse 15. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. So, ayon sa aming guro, itong ulo at 10 sungay, ito pala ay ang mga naging pangulo ng bansang Pilipinas. So, ang unang ulo, walang iba kundi si Manuel Quezon. Ang pangalawa ay si Manuel Rojas. Ang pangatlo ay si Elpidio Quirino. Ang pang-apat ay si Ramon Magsaysay. Ang panglima ay si Carlos Garcia. Ang pang-anim, Diosdado Macapagal. At ang pang-pito ay si Ferdinand Marcos. Ito ang 7 ulo. Ibig sabihin, 7 ulo sapagkat sila ay mga presidente na elected. 7 elected president. Kung idagdag mo ang 3 na appointed president na sina Emilio Aguinaldo, Sergio Osmeña, at Jose Laurel, magiging 10 sungay. So, itong ulo at plus 3 elected ay 3 appointed president, magiging 10 sungay. So, 7 elected, 3 appointed president, ang sukat is 10 sungay. So, ito po ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? Bansang Pilipinas. So, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas. So, hindi ako mahiyang sabihin sa ating lahat na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So, yan lang lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. At ang susunod pong magsasalita ay walang iba kundi ang aming kasama, Haring Romel Tadya. Magandang gabi po muli.
Maraming salamat, Reyna. So, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, bago po ako magpatuloy, muna ay magbibigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At sa 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom. At sa aming mahal na prinsipe, Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya ang chairman ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya ang president ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat ng 70 prophets, sa lahat ng municipal leaders, barangay leaders, down to Purok. So, magandang gabi po sa atin, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, ako rin po ay magbibigay ng kunting kaalaman na ibinigay sa amin ng aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder, the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonanza. No? Sapagkat ang pag-aaral tungkol sa plano ng Diyos ay karagdagan ng ating buhay. No? Sapagkat sa panahon ngayon ay marami rin pong mga ngaral na nananaliksik din po sa plano ng Diyos. At sa akin din pagka sa experience ko rin po, sa dami ko rin pong nakausap, at ang karamihan na sagot sa tanong ko kung nasaan ang kaharian ng Diyos ay nandoon daw po sa taas. No? Ang iba naman daw ay dito sa puso. Ang iba ay nasa ilalim pa ng lupa. No? Sapagkat kung ating babasahin ayon sa nakasulat sa Matthew 6:33, na ang sinasabi doon ay, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So malinaw po na sinabi sa banal na aklat na ang sabi ay, hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. So, ngayon po, ano po ba ginanap ng tao? So, ang karamihan po ngayon ay napasama po sa relihiyon o sekta. Pero ang sabi ng Diyos diyan sa banal na kasulatan ay, hanapin mo na ninyo ang kanyang kaharian, kanyang katwiran. Yun ang sinabi sa banal na kasulatan. Kaya nandito kami sa oras na ito upang amin din pong ibahagi ang itinuro sa amin ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonanza. Sapagkat sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo sa bansang Israel o sa Jerusalem, ang ating Panginoon ay nangaral din ng tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Nangaral po siya ng kaharian sa loob ng 3.5 years. No? Itatayo sana niya ang kaharian doon sa bansang Israel. Ngunit ang tanong, pinaniwalaan po ba ang ating Panginoong Hesukristo
So, hindi po siya pinaniwalaan. Ha? Bago siya ay pinanap, pinahuli, nung nahuli na ay pinarusahan, hanggat siya ay pinatay, hanggat sa naipako sa krus. No? So, ang ating Panginoon si Kristo ay hindi man lang nakaupo kahit isang oras na naging hari sa bansang Israel. Kaya nagalit ang ating Panginoong Hesus at ang sabi niya dyan sa banal na kasulatan na aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. No? Kaya nga nagbigay din siya ng mga palatandaan. No? Kaya nga ang sabi niya doon sa Isaiah 24:15, "Luwalhatiin ninyo ang Diyos ng Israel sa malayong silangan, mga pulo ng dagat." No? Hindi naman pwedeng maghanap tayo sa buong daigdig. Ilang bansa po tayo? Nasa 300. So, dito sa pamamagitan ng pagla-live, so hindi na po tayo pupunta doon para hanapin pa. Dito ay malaman na po natin, no, ang istorya ng Diyos. Kaya ngayong gabi ay papatunayan ko rin sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon sa banal na kasulatan na sa Matthew 21:43, "Kaya nga alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa na nagkabunga." Sapagkat sabi sa banal na kasulatan na malaon na walang Diyos sa Israel. No? Ayon diyan sa banal na kasulatan na mababasa sa 2 Chronicles 3:15. Pakibasa. Ganito po ang mababasa sa ikalawang kronika 15:3. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang takapagturong saserdote at walang kautusan. O ayan, so narinig po natin na nabasa sa banal na kasulatan na malaon na walang Diyos sa Israel. So, ngayon po ay patutunayan ko sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos na mababasa sa Matthew chapter 22 verse 23 hanggang 30. Basa. So ganito po ang mababasa sa Matthew 22, 23 hanggang 30. Okay? Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na mabuli. At siya'y kanilang tinanong, 24, na sinasabi, "Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki." 25, "Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki." 26, "Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa, at sa pangatlo, hanggang sa ikapito." 27, "At sa kauli-hulihan nilang lahat, ay namatay ang babae." 28, "Sa pagkabuhay ngang maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa?
sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. 29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. 30. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga gaasawa, ni mga pag-asawahin pa, kundi gaya ng anghel sa langit. Punto. Ayan. So, narinig po natin na binasa sa banal na aklat, no? Sa Matthew 22:23 hanggang 30. Na ang tinutukoy sa banal na kasulatan ay ang babae, no? Na itong babae ay nag-asawa ng 7 lalaki na magkakapatid. No? So ito po ay ginamit ng Diyos na parables, no? Para mahanapan po natin na kung saan ibinigay ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. Yan. So, ginamit po ito ng Diyos na parables, no? Para mahanapan natin ang kaharian ng Diyos na inalis dito sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. No? So, kung ating dahil po ito sa literal na babae, no? Na ang babae ay nag-asawa ng 7 lalaki na magkakapatid. Ano po kaya sa tingin nyo? Ha? Hindi po maganda. Masagwa pong tignan na ang isang babae ay nag-asawa ng 7 lalaki at magkakapatid pa. Kaya nga po, ginamit ng Diyos na parables para mahanapan po natin kung saan ibinigay ang kaharian ng Diyos. No? So, 7 lalaki na magkakapatid. So, ito pala ay mga pangulo ng bansang Pilipinas. No? Na ang una ay si Manuel Quezon. No? Okay. Gagawa muna tayo ng illustration, no? Yung nagkulang. So, ganito ang anay. Para no? Ayan. Okay, so ang unang asawa ng babaeng ito ay si Manuel Quezon. Manuel Quezon, no? Ang pangalawa ay si Manuel Rojas. Ang pangatlo ay si Elpidio Quirino. Ang pang-apat ay si Ramon Magsaysay. At ang panglima ay si Carlos Garcia. At ang pang-anim ay si Diosdado
Kapagal. At ang pangpito, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito pala ang asawa ng babaeng ito, na 7 lalaki na magkakapatid, no? Sila pala ay mga pangulo dito sa bansang Pilipinas. Ang tanong, sino itong babaeng ito na tinutukoy sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation chapter 17 verse 18. So, ganito po ang nababasa sa Revelation 17:18, no? At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ayan, ang sabi doon, ang babaeng ito ay siyang dakilang, no? Dakilang bayan, no? Dakilang bayan ang naghari sa lupa. Sabi, no? So, ayon dun sa nabasa kanina na ang babaeng ito ay namatay. No? Bakit kaya namatay ang babaeng tinutukoy sa banal na kasulatan? Kaya po namatay dahil po namatay ang demokrasya. No? So, ang tanong mga kapatid, saan po ito naganap? So, walang iba. Dito sa bansang Pilipinas. So, nasaan ang kaharian ng Diyos? Dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi ako mahiyang sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, nagpapasalamat po ako sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Priambonanza. At sa lahat ng mga bumubuo dito sa kaharian ng Diyos, sa the Kingdom of God. So, sa lahat din po ng aking mga kasama dyan sa Nagdela, dyan sa Quirino, si Haring Gerson del Rosario, Haring Rubel Baltasar, si Reyna Merlita Baltasar, at ang aming kasamahan dyan sa Malanit Jones, Haring Roger Pagumpana, at gayon din kay Prince J.B. Sales, na nandyan din po sa kwan ngayon, sa village dito sa Santiago. At sa aming kasamahan din dyan sa abroad, dyan sa London, si Reyna Shirley del Rosario. Magandang gabi sa inyo dyan, Reyna, at sa aming kasamahan na si Prinsesa Claribel Baltasar. So, Prinsesa, magandang gabi po sa inyo dyan, sa inyong pagsubaybay sa ating programa dito sa kaharian ng Diyos, no? Sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa aming programa tungkol dito sa the Kingdom of God, o sa aming sa lahat ng mga susubaybay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagpapanood sa inyong pagsubaybay sa amin. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo, lalo na dyan sa Dapitan Shrine City, sa aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, at kay Haring Adolfo B. Riambonanza,
At sa amin ding regional, dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Diguto. At kay Reyna Rose Padillo Diguto. So, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. At ngayon po, ibibigay ko na sa aming kasamahan, sa aming Haring Redentor Domingo. So, magandang gabi po muli. So, ayan po, ang ating mga kapatid ay tapos nang nagbigay ng mga kaalaman na mula sa ating mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Filimon Tondo Priam Bonanza. So marami pong mga ngaral ngayon na nangangaral tungkol sa kaligtasan. So, ano nga ba ang paraan para ang tao ay maligtas? Unang-una po, yung binasa sa Matthew 6:36 ay hanapin yung kaharian. Pangalawa po ay yung katwiran. So ano po ba yung katwiran, mga kapatid? Yung katwiran, yun po yung mga batas at mga utos. So ano po yung utos na ibinigay sa atin ng Diyos? At ano ang katungkulan ng tao? So kung ating pong babasahin sa banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12:13, pakibasa nga are. Ganito ang mababasa sa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ng narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Di po ba? Napakaliwanag ang sinabi ng Diyos. Ano yung katungkulan ng tao, mga kapatid? Sumunod sa utos. So, meron po ditong utos. Ito po yung dalawang pinakamalagang utos ng Diyos. Una ay mababasa po sa Amos 5:4. Pakibasa ulit. Ito ang mababasa sa Amos 5:4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambayanan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Yan po. So, napakaliwanag po yung nakasulat na hanapin po natin yung Diyos para tayo'y mga bubuhay. Sapagkat yung tinutukoy na patay dyan, yun yung hindi pa nakakita sa Diyos o hindi niya hinahanap yung Diyos. Kaya yan po yung unang pinakamalagang utos ng Diyos na hanapin natin siya para tayo'y mga bubuhay. So, ang ibig sabihin po nun ay maalaman natin yung mga bagay-bagay na tungkol sa Diyos. Pangalawa po, yung nakasulat sa Matthew 6:33 na hanapin natin yung kaharian, mga kapatid. So, ayon pa dun sa 1:14, pakibasa rin. John 14:15.
Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun po ang sinabi ng Diyos, mga kapatid, na kung tunay natin siyang iniibig, ay tutuparin natin yung kanyang mga utos. So ano po ba yung mga utos ng Diyos, mga kapatid? So ang unang utos ng Diyos ay hanapin natin yung kanyang kaharian o kingdom of God. So ito po yung sa Diyos. So pagdating naman sa tao, ano po yung hinanap ng mga tao ngayon, mga kapatid? Di po ba? Religion. O sekta. Pero ang utos, hanapin yung kaharian ng Diyos. So ano pa yung mga pinag-uutos ng Diyos, mga kapatid? Yung pong ika-10 o 10%. Di po ba, mga kapatid? Yan po yung isang utos ng Diyos na ibigay yung ikapo. Malakyas yun na rin. Ito. Ganito ang mababasa sa Malakyas 3:8-9. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. So, yan po ang nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Napakalinaw po na ibigay yung ika-10 bahagi. So, utos po ng Diyos yan. Ayon dun sa banal na kasulatan. Pero sa tao, ngayon, kanino binibigay, mga kapatid? Doon, sa kanilang kinaaniban. Pero ang utos, ibigay doon sa bahay ng Diyos. So ano pa po yung mga ibang utos? So, sa pagkain po tayo, yung baboy. So ayon po dun sa banal na kasulatan sa Leviticus 11:7-8, pakibasa rin. 11:7-8. So, ganito po ang mababasa sa Leviticus chapter 11, verse 7 hanggang 8. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak,
at hindi gumuguya. Karumal-dumal nga sa inyo. 8. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Mga karumal-dumal nga sa inyo. Punto. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na pinagbabawal ng Diyos yung pagkain ng baboy sapagkat ito'y karumal-dumal. Pero, ngayon, nako marami pong kumakain. Pero ang utos ng Diyos, huwag kainin. So ano pa yung mga ibang pinag-uutos ng Diyos, mga kapatid? Yung ating pananamit. Damit. Ayon po sa Revelation 3:4 yata rin. Okay. Ganito ang mababasa sa Revelation chapter 3 verse 4. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nagdumi ng kanilang mga damit, at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na puti, sapagkat sila'y karapat-dapat. So ayan po mga kapatid, ang nabasa sa banal na kasulatan na inutos ng Diyos. Ano po yung tamang kasuotan, mga kapatid? Maliwanag po yung nakasulat na nakaputi. Sapagkat yan yung karapat-dapat. Pero sa panahon ngayon, kahit ano na lang yung suot, ay pwede na. Basta daw ang mahalaga, nakakasunod din sila. So, ibig sabihin yan ay hindi nasusunod yung inutos ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Sapagkat sabi niya ay kung tunay natin siyang iniibig ay susundin natin yung kanyang mga utos. Pero ang tanong mga kapatid, nakasunod ba yung mga ibang tao ngayon? So, wala po. Nandun po sila sa kani-kanyang mga paniniwala o kanya-kanyang religiyon na ang sinusunod ay yung kanilang mga sariling kagustuhan. Kaya nga nasulat ni mababasa sa Marcos 7:6. Pakibasa nga rin. Ganito ang mababasa sa Mark chapter 7 verse 6. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Opo, yan. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kaniyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tuloy. 7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yun po ang nakasulat sa banal na kasulatan na yung utos na lang po ng tao ang sinusunod. Hindi na po yung utos ng Diyos. Kaya dapat kung naniniwala tayo sa Diyos, ay sundin natin yung kanyang mga utos. So yan po ang aking naibahagi sa inyo,
ngayong gabi. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa ating mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At ganun din sa aming mga kapatid dyan sa province ng Mandela, ang Baltasar at Del Rosario family, mayong gabi. Ganun din sa bayan ng Jones, ang Pagumpana at Sales family, mayong gabi. At ganun din sa aming Regional Director ng Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom. At ganun din sa kanyang may bahay, Reyna Rose Padillo Ligutom, mayong gabi, Haring at Reyna. At sa lahat po ng sumusubaybay sa programang Consumatum S, o ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. So bago po kami matapos ay mag-aalay po kami ng isang awitin mula sa aming mahal na dakilang guro. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli na ang tubig at ng Espiritu. Kundi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ko'y nagbibigay na ang sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamalain natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli na ang tubig at ng Espiritu. Kundi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay na ang sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin.